kasama ka? Baby mo? Nagre-rest lang kayo. Pero taga Pampanga ka talaga. Dito lang po sa Kapampangan ka? Apo. Yung asawa mo Kapampangan din. Saan ang baby mo? Ay, tulog siya. Hello, good afternoon. Ay, tulog pala si baby. Oo. Tawag dito. Anong year ka nga nung natulungan ka namin? 2023 po. 2023. Last year lang yun, di ba? Apo. Thank you Wow. po. Huli na ang Pasko. po. Kasi ano ngayon, naisip namin na mag-home visit kami dahil na nire-require na rin kami na ano namin, kailangan yung mga napabuntis namin, pupuntahan namin, yung mga natulungan. Kasi syempre, di ba, for ano din yun, for purpose na para makilala din na totoo talaga nakakatulong kami. So ayan, hello, good afternoon. Ngayon ay nandito kami sa bahay ng isa sa mga natulungan kong mabuntis noon. So ano nga po ang pangalan nila kasi medyo nakalimutan ko. Jayanka po. Jayanka de la Cruz. Ayun, si Ma'am Jayanka de la Cruz. So ito mga sis, hindi to scripted. Talagang pumunta kami dito at tinanong muna namin siya, humingi kami ng permiso kung pwede ba kami pumunta sa kanila. Hindi rin namin sinabi kung ano yung mga dapat niyang sabihin kasi ayoko ng gano'n na nag-i-script tayo. Gusto ko, pagpunta namin sa kanila, realistic talaga na siya mismo ang magsasabi na natulungan namin siyang mabuntis. So siya ay from San Simon, Pampanga at since malapit lang naman po yung San Simon dito sa lugar namin, kaya naisip ko na doon muna tayo sa medyo malapitan. Naisip ko kasi ngayon na dalawin na namin yung mga natulungan namin noon na mabuntis para naman may present namin sa mga tao na talagang nakakatulong kami. Kasi maraming basher na nagsasabi na hindi naman totoo na nakakatulong kami mabuntis. Kaya po, pinupuntahan na namin ngayon yung mga natulungan namin para sila mismo yung magkukwento sa inyo ng journey nila kung ano ba yung mga nangyari sa kanila, kung ano ba yung mga ininom nila at kung paano ba nakatulong itong aming learning group na sila ay magka-baby. So, medyo maingay tayo, okay lang. Ilang taon ka na pala? 20 po. 20. Ilang taon na kayo nagsasama noon ng asawa mo? 3 years. 3 years. Pero 20 years old, actually bata ka pa para mawalan ng pag-asa. Ngayon, nung sa loob ng 3 years na yun, nagpa-check up ba kayo? Nagpa-check up po. Okay. 2 times po ako nagpa-transmit po sa Nagpa-transbuild. Kasi po yung ate ko nangyari po nurse, sabi po niya kasi delikado daw po kapag hindi po nire-regla. Hindi po daw dumayo siya. Tapos, nung nagpa-check ka, nalaman mo. Kaya po may PCOS daw po. Okay. So, may PCOS po siya, kaya po, nahirapan siyang magka-baby noon. At yun nga, dahil nasira yung regla mo, di ba? Tapos pinag-try po ako yung pills po. Okay, nag-pills ka. Wala naman din po. Ilang months kang nag-pills dati? 3 months lang po. 3 months Pero lang. hindi din po ano. Nagpa-ano din po ako nun. Tapos meron pa din po. Hindi nawala sa pills, no? So, after 3 months na yun, ilang buwan pa bago mo nalaman yung sa herbal namin? Matagal din na po nakikita yun sa tapos wala pa po nila kung pambili. Tapos ano po ako, di pa po may mga din po, tip na ginagawa. Tips para mabuntis. So, ginawa mo rin yun. Tapos po, may po sa munisipyo yung kapag may parang may sakit po, tumutulong din po sila, nagbigay po sila ng financial. Tapos kaya po ako nakabili po ng gamot. Okay, so napakaganda naman ng kanyang story kasi yung herbal kasi namin hindi naman sa pag-aano, hindi naman kasi talaga siya mura lang. Kumaga may price din talaga dahil hindi naman po talaga kayo magsisisi. Talagang may effect din naman po talaga at hindi talagang may effect basta sinunod nyo ng tama yung process and yung tamang pag-inom ng gamot, matutulungan po talaga. Siyempre tiwala din at saka dapat may pananalig din tayo sa Diyos. Kasi ang pagbubuntis talaga, natural na binibigay yan sa atin kung deserve natin at kung nag-i-effort naman. Tsaka napakaganda ng story ni Sis kasi talagang yung pinambili mo ng herbal is tulong lang ng financial din, di ba, galing sa munisipyo. Tapos yun,
Ngayon kasi, meron na kaming namimigay na kami ng mga free trial, ng mga gamot para makatipid sila. At the same time, may experience ba nila na bago sila bumili kung okay ba, kung okay ba sa pakiramdam, ganun nagbibigay na kami ng ganun. Hindi kagaya noon, nung time mo, wala pang ganun, di ba? Pero ako lang po yung buy one take one. Oo, ayun. Pero ilang buwan ka? Buy one take one po yung nabili ko. Tapos, Free po siya isang 1 month. Kaso 1 month lang po. so yung may inom lang ikaw, yung asawa wala siyang ininom. Okay. Maliban sa pag-inom ng gamot ng mga time na yun, kasi di ba sabi mo 1 month ka lang nag-take dati, tapos nabuntis ka na. Wala ka bang ibang ginawa na... Meron po. Di ba po ininom ko po. Tapos nag-mens po. Tapos yung sinasabi niyo pong calendar natin. Okay. So ginawa niya din po yung calendar method na tinuturo namin and nabuntis siya doon. Kasi alam mo, yung mga calendar method, may mga tinuturo din yung mga doktor doon about sa calendar na yan. Kaya lang kami, hindi namin yung sinusunod kasi nagbe-base sila doon sa unang araw. Which is, dito sa training kasi namin, hindi ako doon nagbabase kasi baka mamaya, halimbawa, doon tayo sa first day, paano kung umabot ng 2 weeks yung regla niya? So, hindi siya proper ba? Kumbaga, hindi niya yun masusunod. Kaya ako, meron kami silent technique na tinuturo. Yun yung parang inaano namin, pinopromote namin sa mga, pinapainom namin ng gamot. Para mas lalo siyang mag-effect. Kaya nga po yung yung program namin, hindi lang siya inom-inom ng gamot, dapat sundin din talaga natin. Which is okay yun, yung sinunod ni Sis yung calendar method natin, traditional fertility calendar method. Yun. And yun lang ang ginawa mo, Sis, inano mo lang yun, sinunod mo lang yung calendar. Tapos po hindi na po ako niregular. Tapos hindi ko po pansin after 3 months doon ko pa lang po nalaman. Akala ko normal kasi dati na po hindi niregular. Tapos nag-work po. Irregular siya dati. Irregular po ako dati. Saan Tapos, nag-work dati? dyan lang po sa loob. Nag-work po ako, tapos wala na po akong gano'n po ngayon. Tapos nag-review na po ako. Oo, ganun yung feeling niya. Pero tanong ko lang, ano pala yung work mo nung time na nahirapan ka mabuntis? Sa bike, Ano yun, nagsisales mobile ka? wires po. Hindi, po yun fabric ako. Pabric ka. So, pagawaan, lagi ka bang nakatayo or Nakaupo. nakaupo din? Ano yung ginagawa mo doon? Like, meron ba kayong specific na trabaho na ginagawa? Iba-iba po, minsan nag-a-assemble po ng toy. Yung Ganun. toy na yung baterya po. Okay. Pero Pagawaan hindi pala ko din ng yun. bike. Pag-bike ng mga bata ba? Or, okay. Yun ang trabaho niyo. Stress ka din ba nung time na yun o hindi naman? Minsan po. Okay. Ngayon, pagdating sa mga pagkain, nung time na nahihirapan ka mabuntis, ano ba yung, kasi ang PCOS na de-develop or nakukuha kasi natin Ngayon po, yan. pinakong control. Oo, kasi nakukuha natin yan usually sa mga kinakain. So, nung time na nahihirapan kang mabuntis, nung 3 years kayo ng asawa mo, ano ba yung usual na lagi yung kinakain? Ayun po, yung sa labas, yung tusok-suso, Okay. yung burger, fries. Tapos yung sinabi nyo nga po, hindi po maganda yun. Oo, yung mga ganun. Kasi fast food yun Tapos eh. kahit ngayon po, nag-iwas na rin po. Oo. Okay, so nung time na yun, mahilig ka sa ganun na kaya siguro din nagka-PCOS ka. Kaya pagka dapat kapag nahihirapan tayo mabuntis, minsan kasi din yung mga kinakain natin, kaya nade-develop yung PCOS. Katulad ng sinasabi ko talaga palagi sa mga member ko tsaka sa mga follower ko na yung mga babae ngayon, marami na nagkakaroon ng PCOS. Dati wala namang sakit na ganyan. Ngayon lang siya na-develop kasi yung mga kinakain ngayon ng tao, more on processed. Minsan meron ng mga, yung mga processed ngayon na kinakain, may mga ingredients na din kasi yan na hindi maganda sa katawan. Kaya nagkakaroon tayo ng PCOS. Ayun, which is okay naman. At saka dahil bata pa rin siya, kaya mabilis lang din na nag-effect sa kanya yung gamot and nasunod niya rin naman ng tama yung mga sinabi sa kanya. And ngayon, ayun na yung baby niya. So, nakakatuwa. Tulog siya. Okay lang. Kasi ang importante ay nakita namin na talagang totoo. Kasi ba minsan, parang inaano namin na baka mamaya gawa-gawa lang din ng mga client. Kaya nababash ako na, ay hindi siya nakakatulong, gawa-gawa lang yan. Kaya ako ngayon, gusto ko, pinupuntahan ko na talaga yung mga napapabuntis.
Actually, ikaw ang pinakauna sa mga natulungan namin na pinuntahan namin. Kasi matagal na rin naman yung group namin. Tapos marami na din namang staff. Dati kasi halos konti lang kami. Wala talaga akong time dahil sa pag-aalaga pa lang. Ayan. So maliban kasi sa pagla-live, ano din namin, i-air din namin yan sa YouTube para ma-replay din ng mga client. Kasi minsan nagtatanong din sila, asan yung mga natulungan mo? Please, so, ngayon, inaano namin. Meron din po mga nag-message sa akin. Kasi daw po, kasi po di ba po mas isa po ako sa Oo, dahil. may nag-message po sa akin na nagtatanong po yung totoo po. Tapos sabi ko, opo. Oo, kasi yung iba sabi binayaran lang daw kayo para daw ano kayo Siyempre ito, naka-live na yan. Hindi naman ganun. Tsaka itong mga namin sa'yo, di ba bago ka namin anong gift ang gusto mo? Siyempre gusto namin na may present din kami sa baby mo bago kami pumunta. Nakakahiya naman. Punta kami dito nang wala tayong regalo kay baby. Oo. Ayan. So, gusto kong ipakilala sa inyo si Ma'am Jeyanka de la Cruz ng San Simon, Pampanga. PCOS patient, dating irregular ang mens, pero natulungan namin siyang mabuntis. So, gusto namin malaman sis kung ano yung mga gusto mong sabihin doon sa mga tao na nagdududa sila na hindi nakakabuntis or hindi totoo yung training namin na hindi effective. Ano po ang masasabi mo doon? Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa inyo. Okay. Tapos, sa mga hindi po naniniwala, isa po ako sa nagtiwala po sa page nyo. Okay. 2 years din po kami naghihintay na magka-baby po. Tapos, nag-order po ako sa inyo ng milk breadfruit. 1 month ko lang pong ininom, tapos niregla po ako. Tapos, delay na po ako ng 3 months. Tapos, nag-PT po ako, nag-pink line po, di ba sinunod ko po sa inyo. Tapos, sabi niyo po na mas maganda po na maka-blood test. Tapos, yun po, positive po. Nag-blood test ka talaga nung time. Kasi yun ang sure eh. Minsan kasi alam mo yung PT, nagkakamali. Minsan yung PT, isang sabi line lang positive. po yung kaso may unpaid. Oo, pag ganun kasi, ibig sabihin early lang siya, maaga pa masyado nung nag-PT ka. Pero minsan may mga PT na kahit maliwanag, hindi naman pala buntis. Kaya mas maganda talaga blood serum. Ako din ganun eh, nung time na yon nag-positive din yung PT ko, kaso hindi ako convinced. Ang ginawa ko, nagpa-blood test din talaga ako. Hindi pa ako nakontento. 10 PT siguro yung nagamit ko nun eh. Tapos nagpa-ultrasound ako. Ayun, buntis talaga ako. Kasi 1 time lang, tapos buntis na naman ako. Pero ngayon, nagpasarado na ako. Nagpa-ligate na ako. Kasi ayoko na. Ikaw, pwede pa yan. Basta't kaya nyo. Kasi syempre mahirap din yung, di ba, buhay ngayon. Kung, halimbawa gusto mong mabuntis, syempre dapat meron din tayo sa baby. Lalo na yan, may mga gamit. Mga damit ng bata, pagkain, gatas, buti breastfeed ka at may sa'yo. Bata ka pa, makakapag-breastfeed ka pa niyan. Kasi pag medyo nasa 30s ka na, mahirap magpa-breastfeed, konti na lang yung lumalabas. Yun yung mahirap or challenge pag pag ganun na yung edad mo, tapos nagpa-breastfeed ka. Ngayon 20 ka pa lang. Pero huwag ka rin anak ng anak, kasi mahirap din yung buhay. Tulad yan, nagpapa-inject ka. Oo, tama yun. Kasi, okay lang naman tayo mag-anak na mag-anak. Basta, kaya naman natin, di ba? Tulad yan, syempre. Tsaka ngayon po yung, after po ng 1 month lang po niregla. Oo. Regular na po. Oo, yun ang tama. Tsaka, sa mga kinakain din, no? Kasi minsan, pag tayo, katulad ko, hindi rin naman ako magaling magluto. Kaya, kung yung yung mabilis kainin, yun yung ko, like, sa probinsya kasi namin, more on gulay talaga, tsaka isda. Bira lang ako magkarne. Kaso nung napunta ako sa city, wala namang gulay at isda, mahal dito yun. More on karne, mga fast food. Pero kahit ganun, talagang sinatsagaan ko na kung may mga karinderya na nagluluto ng gulay. Gulay talaga yung inaano ko. Kaya din siguro, mabilis din akong nabuntis. Tsaka yun nga, nung una kasi, kaya namin na-discover itong gamot na to, nahirapan din ako mabuntis. Pero, yun nga, dahil dun sa na-discover namin ng mga herbal, nabuntis ako. After that, sunod-sunod na yun. Hanggang sa nagpasara na ako ngayon. Kasi kumbaga, mahirap mag-alaga. Kota na kami. Ayun. So, ayan,
pinapakilala ko ulit si Ma'am Jayanka de la Cruz ng San Simon, Pampanga. Isa po siya sa natulungan mabuntis ng aming training and learning group at ng aming herbal supplement na milk beetroot at herbal barks.